Magandang umaga po sa ating lahat. A few days ago, nakita ko natin na may insidente sa Dapitan City involving a police corporal. Ang pangalan po niya is si Police Corporal Henry Torres Bokida Jr., 31 years old. Nakita natin yung very viral video na yan kung saan siya po ay nanutok ng barel sa isang tao at kalaunan siya po ay tinulak din sa bangin nung kanyang tinutukan ng barel. We have with us right now Corporal Bukida Jr. I think he has something to say to the Filipino people. Corporal? Sir President Sir. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa aming pinakamamahal na Pulcom Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan, sir, sa aming PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., sir, at sa buong kapulisan. Ako po ay humihingi ng tawad sa nangyari. Ma'am, sir, wala po akong intensyon na bahil ng masamang imahe ang buong kapulisan, sir. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo, Sir Kalinisan, sir, at nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-sorry sa inyo, sir, at sa buong kapulisan, sir. Taos-puso ko pong tatanggapin kung ano man ang inyong consequences na i-ano niyo sa akin, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Corporal Bukida. Maaaring ipasa ko ang mikropono sa ating Provincial Director, Colonel Maclang, para sa ilang pananalita. Yes, sir. Ako po yung nagpapasalamat, sir, sa ating pong Vice Chairman, Attorney Rafael Calinisan, sir, at sa ating pong Chief PNP, ang ating Regional Director, sa kanila pong pagtugon po namin na hindi po namin kinikilingan itong mga ganitong tiwaling maling gawa ng ating kapulisan. Bagkus po ating pong isusurrender siya kung ano man yung nararapat na kaparusahan sa kanya pong maling ginawa. Ating Chief Police, Major Lanipa. Sa ating Vice Chairman po, Attorney Calinisan, sir, thank you very much, sir. For COP of sa Pangdalaga, Captain Lanipa po, actually po, mga ma'am and sir, hindi po nagkulang ang Provincial Director natin ng pagbigay ng guidance sa ating mga kapulisan. At ito naman si Henry Bukida, ay during that time, pagka following day, nag-surrender kaagad sa atin at kinustodiya natin yung mga baril niya at pina-explain natin siya at under custody po siya ng provincial office po. Maraming salamat po, sir, ma'am. At may kaso na po siyang kakaibang kriminal at saka yung administratiba po. Thank you po. Para sa ilang pananalita, ang tagapagsalita ng ating Chief PNP, Colonel Marlon Santos. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of our Chief PNP, the Philippine National Police strongly condemned the actions of Police Corporal Bukida, who was caught in a viral video pointing a gun at a civilian who was while allegedly drunk in Barangay Antipolo, Dapitan City, Zamboanga del Norte. As an action taken, the PNP immediately ordered the filing of appropriate criminal charges against Police Corporal Bukida and initiate the conduct of summary dismissal proceedings. Rest assured that the Philippine National Police will not tolerate such actuations of our PNP personnel that may somehow tarnish the image of the Philippine National Police as a whole. Questions from our friends in the media? Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin first with Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Morning, Kong. Sir, sabihin na natin, sir, na itong insidente na ito at yung iba pang mga insidente na nakuhanan ng video, sabihin natin somehow swerte ito na merong CCTV, minsan nagva-viral, kaya napupuntahan po ng atensyon natin, sir.
How about sir yung mga hindi po nito na nagva-viral and mga insidente na hindi po na ire-report sir? What do you encourage yung mga possible victim ng mga ito na minsan hindi nagrereklamo sir kasi alam naman natin pagka pulis ang involved, yung mga quote unquote na abuso sir, natatakot magsumbong eh, especially kapagka nasa local police na eh. So ano pong gagawin ng isang biktima na na nagiging biktima ng mga ito kung hindi ho nakuha ng video, sir? Go ahead. Siguro po, ma-inspire ho sana tayo sa mga ganitong kaganapan na nakita ho natin na klaro na meron pong maaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Ulit ho natin sinasabi na ang pulis ng pulis ay National Police Commission. Bawat po rehiyon, bawat probinsya ay meron pong NAPOLCOM. Maaari po kayong dumulog sa opisina ng NAPOLCOM sa pinakamalapit ninyong lugar. At of course, ito pong NAPOLCOM building dito po sa Quezon Avenue, Corner EDSA, kung saan ito po ang head office po ng NAPOLCOM, maaari nyo rin pong puntahan. Tayo po ay nagmamasid, hindi naman po kinakailangan na viral para kami po ay umaksyon. Pero precisely why we are acting on these things, ito pong mga extremely viral incidents, kailangan po talaga makita ng taong bayan na meron po talagang aksyon ng gobyerno dito. That's why we really have to act on it very decisively and quickly. For those na hindi ho nakikita ng mga CCTV o ng camera, maaari po kayong dumulog. Pareho hong enthusiasm ang binibigay ho natin sa mga kasong inyo pong nilalapit sa amin. At huwag ko yung magkatubili dahil dito po kami para sa inyo at kami po ay kakampi po ninyo. Kung ano pong kakaharapin yung admin cases ni Corporal? Yung po ating regional office sa NAPOLCOM, inatasan na ho natin ang ating regional director si Pablito Abad. Inasikaso na po ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Laban po kay Mr. Henry Bokida Jr., isang police corporal. Nag-coordinate po ang ating NAPOLCOM regional office sa regional office po ng Philippine National Police para po sabay pong nag-iimbestiga under po at lead po ang National Police Commission sa investigasyon na ito as far as the admin aspect is concerned. For the criminal aspect, na-file na po ng PNP ang criminal component ng kasong ito at sa aking pong pagkakaintindi, ito pong biktimang si Elmer Balagot Bancayren ay naghabalan na rin po ng criminal case laban po sa police corporal sa ating kalapit. What are the chances na matanggal siya sa service and the chances na mai-reinstate siya kung sakasakali? Of course, I cannot discuss the details pero klaro naman siguro sa atin at alam natin na dapat ang lahat ng nagsusuot ng uniforme ay fit. And trabaho ng NAPOLCOM na to ensure na lahat ng pulis na nagsusuot ng uniforme currently and in the future must be fit to serve the people. Kung ikaw ay napagtanto ng NAPOLCOM na hindi ka dapat magsuot ng uniforme yan, hindi magdadalawang isip ang NAPOLCOM na tanggalin ka sa serbisyo. So in this case, ang penalty na maaari niyang kaharapin from suspension to demotion to dismissal. And we will not think twice to dismiss this police official upon the liberation of the National Police Commission. Kay PD, sir, may derog siya, may record. Previously sa ibang mga cases, wala namang ibang sa mga ibang other criminal cases, wala naman so far. Sir, kay Corporal, upon hearing yung mga sinabi po nyo tsaka ni PD, baka meron pa siya, sir, pahabol na gustong sabihin. Sure, ay sa ibang pulis. Sa mga tropa ko dyan, kung ito lang yung ko, dapat kung may problema tayo, huwag na lang tayong uminom. Dapat ipagdasal na lang natin sa may kapal at magbasa na lang tayo ng Biblia para maliwanagan tayo sa ating mga pagsubok sa buhay. Yan lang po, sir. Let it be made known na I had a 1-hour discussion with Corporal Bokida before he came out. He was extremely remorseful. Ibang-iba doon sa nakita natin sa video. I just wanted to inform everybody. Thank you. Next for our question, may we now call Ms. Chelsea Arcilia from DZXL News.
Hello po, first sir, Bukida po. Para lang din po alam namin yung side niyo that time, maliban po sa lasing po kayo, ano po kaya yung reason ba't kayo, ba't niyo kinompronta yung biktima at tinutukan ng baril? Ah, may ano kasi siya, meron siyang masamang sinasabi sa apart sa asawa ko kaya yung nakita ko siya at nakainom ako kaya ko nagawa yun po, ma'am. Sir, may I ask po kung ano po yung masamang sinasabi niyo po? If okay lang po sa inyong i-disclose. Okay na lang yun po, ma'am. Ma'am. Okay, thank you po. Thank you. For our next question, may we call Mr. Henry Nicolas from Euro TV News. Hi, sirs. Good morning po. Kay Corporal po. Sir, sorry, kay Colonel po. Wala po siyang kasong kinasasangkutan before, prior to this incident? Yung ano, sir, 9262 ko sir, yung sinampal ng asawa ko, sir. 9262, sir, is the VAUSI? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Personal niyo po bang kakilala yung victim? Hindi po, sir. Okay, sir. That's it. Thank you. Are there any follow-up questions or relevant questions to the topic from our media partners? Sir, we have a follow-up po from Go ahead, go DZXL. ahead. Sir, may I ask po kung ilang taon ka na pong police and ano po yung masasabi mo na tama po ba sinibak po siya sa pwesto? Yes po. Ito, police. Almost 8 years po, ma'am. Ano po kayo sir masasabi mo na sinibak ka po sa pwesto? Dahil po sa nagawa ko pong kasalanan, ma'am, na pinagsisihan ko po, ma'am. Apparently, hindi ko alam kung relevant. Ang iniinom pala niya beer. Isang sobrang sikat na brand na beer. At bangin pala yung itinulak siya. Kala ko dati sapa bangin pala yon. So after niyang nanutok, siya ay lumayo ng konti, nakatalikod, tapos ang ginawa nung tinutukan niya, siya ay tinulak doon sa bangin. Gano'n kataas yung bangin, Corporal? Mga 5 feet, sir. Yung taas. Thank you. Are there any follow-up questions from our media partners? Hearing none, we'd like to invite Commissioner Calinisan for his closing statement and the message, sir. Yung pong pag-aari ng baril, may kaakibat pong responsibilidad yan. Hindi po porket may baril, tayo po ay nagpapakatapang-tapangan. Dapat po tayo po ay mas maging mindful. Especially ho ngayon, kaliwat kanan po ngayon ang balita tungkol sa paggamit ng baril o sa maling paggamit ng baril. And ang number one po dapat na nag-iingat sa paggamit ng baril ang ating kapulisan. That is why this is very important to us. This case is important because one of our policemen was involved in the misuse of a firearm. Ang pangako po ng ating kapulisan, sila po ay nanumpa to serve and protect the people. Hindi po dapat sila ang nangunguna na gagamitin ang lakas o gagamitin ang dahas laban sa ating mga kababayan. And because of this, hindi ko nagdalawang isip ang National Police Commission na umaksyon at para ipakita sa taong bayan, ipakita sa ating kapulisan na you cannot do this. Yung pong tiwala na ipinagkaloob sa atin ng ating mamamayan ay dapat po nating ipagtanggol. Dapat po nating i-earn every single day. So this is one of the reasons why we're having this. It's a signal to our policemen to be more mindful and circumspect in using our firearms properly. And we need to respect and serve and protect our Filipinos
the general public, yung pong taong bayan ay dapat nating paglingkuran ng tapat at maayos.